Okay? Bago mo simulan na panoorin ang video lesson na ito, bago mo siya matutunan, kinakailangan napanood at napag-aralan mo na muna, meron ka ng skills about the laws of exponent and laws of radicals. How to simplify exponential expression and how to simplify radical expression. Those are the prerequisite lessons na kailangan mo for you to understand multiplying radicals. Now, we are going to multiply radicals of the same order. It means magkaparehas yung kanilang mga index. Ang gagawin lang natin dyan, okay, gawa tayo rito, okay, ng isang radical symbol, and then i-multiply natin yung numbers. 4 times 16. 4 times 16 is equal to 64. Then multiply the variables, yung the same variables, no? X raised to 4 times x raised to 2 is equal to x raised to 6. Ayan. Kung alam mo yung laws of exponent, hindi ka na magugulat bakit nagkaganon yon. Okay? Kung di alam, balikan natin yon, no? So, ngayon, next is y raised to 7 because y raised to 6 times y is y raised to 7. Okay. Now, we are going to continue. Dito natin i-continue. Etong 64 ay pwede natin siyang i-rewrite as 4 raised to 3. Remember, ang target natin ay maging magkaparehas ang index at ang exponent ng radicand para may apply natin yung laws of radicals na pwede na natin i-remove yung 4 later on. Okay? Ito naman ngayong x raised to 6. So, ang target natin, kailangan ng exponent 3. So, magiging x raised to 2 raised to 3. Diba? Kasi 2 times 3 equals 6. Then, next is yung y. Pwedeng y raised to 2 raised to 3 tapos isa pang y. Kasi 7 yun eh. 2 times 3 equals 6 times y, may 1 dito, so that is 7. So, eto na ngayon yung naging result, ano? So, ngayon, nakikita natin na nandyan na lahat ng mga quantity na may exponent na 3. Silang lahat, pwede na natin ilabas ng radicals. So, dito natin ilagay. So, pag ito ay nilabas natin, magkakaroon tayo dyan ng 4 na lang. Pwede natin ilabas yung x squared kasi ang exponent niya ay 3. X squared. Yung y squared, pwede rin natin ilabas kasi ang exponent niya ay 3 na equal dun sa index. So, y squared. Ayan. Then, ang hindi natin ilalabas dyan ay eto. Ayan, hindi pwede ilabas. Kasi, ang exponent niya ay hindi equal sa kanyang index. So, dahil hindi equal sa index, siya ang matitira sa loob. So, lagay natin yung index, tapos meron tayo dyang y. Okay? So, ganyan ngayon ang ating pinakamagiging final answer. Okay? So, ibig sabihin, we multiply, then we simplify. So, ganun na, we multiply, then we simplify. So, bigyan pa natin ng isa pang example. Okay? Dito naman, ang gagawin natin, so gawa muna tayo ng, ayan, isang radical symbol. Okay. So, ang index natin, obviously, dahil wala nakalagay, yan ay 2. Para alam natin mamaya kung paano natin isi-simplify, kung ano yung target natin, no, sa loob ng radical symbol. So, i-multiply muna natin yung mga numbers. 3 times 12 is equal to 36. And then, r squared times r cubed is equal to r raised to 5. S cubed times s squared is equal to s raised to 5. Then, t raised to 5 times t
that is raised to 1, di ba? Is equal to t raised to 6. Ayan. So, the next thing to do is, gawa muna tayo uli. Okay? Etong 36, gawin nating 6 squared. Bakit 6 squared? Because 6 times 6 is equal to 36. Eto namang r, pwede nating r raised to 2, raised to 2, then times r. Ayan. Okay, bakit? Dapat laging 2 ang exponent. Kasi ang target nga natin, square root yan di ba? Okay? Square root, 2 ang nandyan. Kaya yun ang target natin. So, yung s, ganun din ang gawin natin. And then, may s na isa. Kasi 2 times 2, 4, plus, di ba, 1r, di magiging 5 na yun. Di ba? So, kailangan na yung value niyan, kumpleto. Then, eto nga yung t, pwede natin gawin na t raised to 3. Ayan, raised to 2. O, sakto siya kasi 6 3 times 2 is equal to 6. Okay. Now, nandito na tayo ngayon sa pwede na nating i-remove yung mga radicand na may exponent na equal sa exponent ng index. I mean, equal sa index. Yung exponent niya ay equal sa index. Okay? So, ito, pwede na itong ilagay sa labas. Ito, yung r, dahil to yun, ilalagay mo yun sa labas. Tapos, ito, s squared. Tapos, yung t raised to 3. Ngayon, ano-ano yung mga hindi na ilagay sa labas? Guhitan natin. Ito yun. Ito, at saka yun. Ayan. So, sila ngayon yung matitira dito sa loob. R, S. Okay? So, ayan ngayon yung ating pinaka-final answer. Okay? So, laging tatandaan, sa math, kailanman ay hindi ka huhusay kung hindi ka handang magsanay.